Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha Ame from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na yung December 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Libra. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy lang malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang inyong kapalaran. Kayo pa rin ang papabago nito. Huwag nyo ipilit kung hindi yung energy ha. Tatandaan mo, hindi mo ito personal. Bulo si ate. Reading ha. Hindi ko binanggit ang pangalan mo. Hindi ka nag-iisang energy sa mundong ito. Kaya lawakan nyo ang inyong isipan. Gawin yung guide, yung mga warning. Kung sa tingin nyo dito sa negative. Kung gusto nyo na positive lang ang gusto nyo marinig nyo, ay hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Dahil ako sinasabi ko talaga yung nakikita ko sa baraha. Beware of upgrade pride. Pwedeng ikaw, kung sa sarili mo ha, kumaga medyo ingat lang din sa paggamit ng yung mga pride or maybe someone na kasama mo sa trabaho, karelasyon mo, kaibigan mo, or, kapatid mo, anak mo, kung sino man yan, magulang mo, andun yung pride. Or yung, tingnan natin pa rin ha, ay, mother unclear thinking. May mga, medyo magulo yung isip mo dito, no? Medyo magulo yung isip mo, ang dami mong iniisip, ganyan. May mga unclear thinking situation, kung ano man yan, medyo this 1 to 15, marami kang iisipin. Pwede rin na because of the busyness. Baka busy ka, ganyan. Kaya handon din yung medyo aligaga at maraming iniisip. Kasi nga December, kasi yan, busy, no? Ay. Disappointment in a friend or a lover. Pwedeng eto. Diba? Halimbawa sa friend mo, o kaya sa lovers mo, ganyan. O kaya, when it comes sa friend mo, medyo, o kilala, or a person who's connected sa iyo na lang, yan. Karelasyon man yan. Handin yung sitwasyon na pwedeng isa siya sa nakapagpapagulo ng isipan mo, or makakapagpapagulo ng isipan mo for 1 to 15. Isa sa makapagbibigay sa ng disappointment, lovers or friend. When it comes kasi sa friends, pwede rin anak mo, magulang mo, ganyan. Kapatid mo, friends, ganyan. Tamang pareho sila base. Dito malungkot lang. Dito naman, syempre siguro nandun yung pag naiisip mo yung admirer or yung boyfriend mo, asawa mo man yan, o a person who you admire. Hindi lang naman kasi sa boyfriend, girlfriend yung admirer. Diba? Sa mga crush mo, diba? Lalo mga pop-pop, diba? Mga, diba? Ina-admire mo. So, kaya meron kang ina-admire. Halimbawa, kapatid mo, masyado siyang masipag, o kaya masyado siyang matyaga, ina-admire mo siya, kumbaga sa hirap at sa ginhawa, hindi siya nagbabago. Yung mga ganun sitwasyon. Someone's, yung kung may mga kinaka-admire ka. And syempre, handito rin yung compliment with the man. Yung may magpapasalamat sa'yo, no? Yan, may magpapasalamat, yan, ganyan. Kung ano man paano pagpapasalamat na yan. And goal-oriented person. Meron kang pupukusan na goal this time, 1 to 15, ibig sabihin, you know your target, or you need to know your target. Yun nga lang siguro, handun ka sa point na medyo naguguluhan ka, or hindi ka makapag-focus, or hindi siya clarity. Halimbawa, sa relasyon mo, kasi dito rin si admirer, sa relasyon mo, sa trabaho mo, pwedeng ganun. Alam mo naman yung target mo, alam mo naman yung trabaho mo, sa trabaho, halimbawa, alam mo yung trabaho mo, pero may distraction, pwedeng gano'n, di ba? Nakaka-disappoint. O kaya may mga goal ka na gustong fokusan, like this 1 to 15. Kaso, kahit pinufokusan mo siya, nahihirapan ka mag-get yun. No? Kaya maaari nagkakaroon ka ng disappointment. Kung sa aspeto ng buhay mo, basta always focus and know your target, no?
Nandun ka sa point na yon. Kung ano man ang gusto mong targetin. New creative ideas, venture, and fresh start. Yung iba dito is magkakaroon kayo ng panimulang muli. Ganyan, sa nakita ko dito. Or handun pa rin na huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung may mga balakid na darating sa buhay mo, 1 to 15, pagod man yan, may darating pa rin na hope. Ibig sabihin, there's a success and there's a hope. As long as mag-focus ka lang at huwag ka magpapadistract sa iba sa inyo. Kasi pang temporary lang yan. So, 1 to 15, may mga temporary situation, siguro temporary na pagod, hirap, sakit ang katawan, kalamnan, kabisihan, may mga bagay maraming iniisip, lalo na, siyempre, Christmas, December, marami kang gustong bilhin, marami kang gustong bigyan, marami kang goal actually. Dito, yan. Kumbaga, maaaring ito is temporary lang. And syempre, sisikat din ang araw. Kumbaga, diba? So, iba siya yun, may mga bagong pagsubok, may mga idea kayo na maaaring aasamin o gugustuhin. Ganyan. Uy, iba dito is may mga i-illusionin daw kayo. Pwede ini-illusion nyo is your admirer, ganyan. O kaya illusionin nyo na sana magkita kayo, ganyan, hinihintay mo siya. Yan, o kaya gusto mo ng vacation, uuwi ka ng Pilipinas, o may pupuntahan kang malayo man o malapit yan. Yang nakikita ko sa iyo. May mga dreaming ka na iniisip. At syempre, mahihingi sa iyo ng suporta or you give a support and love with someone, pwedeng sa anak mo, pwedeng sa karelasyon mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, o kung sino man yan, no? Or ikaw ang makaka-receive nito. And syempre, iba sa inyo mahilig kayo trail or hiking, ganyan. Yan, di ba sabi ko sa'yo, there's a travel. Maaari magkakaroon ng travel talaga, no? May mga bagay ka to 1 to 15 na you're doing your fashion. Maaring yung iba sa inyo, it's more on love. Ang nakikita ko dito, you're doing, and your target ngayon is a love or a passion. And siguro may maroon kayo mga travel by this December, ganyan, 1 to 15, manyan, or this December. May mga date kayo, ganyan. Kaya kung sino man yan na kahit hindi lovers, kahit yung mga, kung may anak ka, kapatid mo, kaibigan mo, pwede rin. Kasi andito rin si friends and lovers. Magkakaroon ka ng mga hesitation, may mga bagay ka na pwedeng malito, may mga sitwasyon ka na magkakaroon ka ng desisyon at may mga aalalahanin ka rin. By this, siguro handang yung pag-aalala na, magkikita kaya kami? Matutuloy kaya kami umalis? Ganyan. Aayain niya kaya ako? Yung mga gano'n. Kung ano man yan. Halimbawa, maaari din na mag-iisip ka for traveling, diba? Tapos nandun ka magdadalawang isip ka, kailan kaya maganda, ganito na yan. May mga pag-iisip, hesitation situation. Energy. Parang tabingin naman yan. Energy niya. Okay. Anong ibig sabihin? Uy! Ano yun? Okay, energy, okay. Energy mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na nahandun yung iyong mental strength is ano to dito? 1 to 15. Ganyan. Nandun ka sa situation mo na magkakaroon ka or nandun yung clear mind mo. Siyempre, nandito yung target mo, focusing with something new, focusing to your manifestation, focusing sa mga aaksyonan mo, may mga bagay ka na i-pursue, focusing ka sa mga bagay na na gusto mong makamit, na handun ka sa point kasi di sa manifestation. Handun ka sa point na yon. Maaari din na nahadun ka rin sa point na makakaramdam ka ng para ma-overwhelming ka sa mga choices mo sa buhay mo, or pwede rin na ma-overwhelm ka sa mga magaganap o mangyayari or sa tao na
kung halimbawa may taong magsasabi sa'yo ng mga bagay-bagay, o may sasabihin siya sa'yo, yan, maaaring kakaroon ka ng overwhelming sa kanya, or sa mga choices in life. Yan, ma-overwhelm ka daw. Ay, may trouble nga iba. May illusionin ka talaga. Ay, ganun, universe. Tingnan natin. Marami kang arte talaga ni ate. Marami ka ng marami ka ng, ano tawag dito? Manifestation Kasi nga, December nga, diba? Yan, marami ka nang iisipin ng bagay. Parating sa kanya. Ang bilis ng no? Buwan, Mayo. December na, isang buwan na lang. May nangyari na ba sa life niyo? Sabi ko niya. Diyos Mayo, Marimar. Parating. Ay, universe na. Parating po. Ay, baluga. Okay. Meron kang ikabibigla. Meron kang ikakashock. Meron kang ikakagulat. 1 to 15. Yan yun. Maaring ito is, yan, kung ano man yun. Yung iba dito, maaring magugulat or mabibigla kayo sa isang tao, maaring halimbawa, hindi mo expectin na may marireceive ka sa kanya, di ba? Hindi mo expectin na hihingi siya ng tawad or babatiin ka niya or magbibigay siya ng something sa'yo, pwedeng ganun. Ganyan. O kaya hindi mo expectin na may mga ma-achieve ka, malaki man o maliit yan. Ganyan. May mga victory and success situation happen to your life. May mga expect the unexpected situation happen into your life. Yan, magkakaroon din ng mga biglang pagbabago eh. As in. So, iba ha, kuhanin mo lang yung sa'yo. Also, parating din sa'yo is nandito ka sa sitwasyon, anak, wag. Hindi pwede yan. Iniiwasan yung anak ko yun. Pag-uusapan ka rin daw. Nandito ka sa sitwasyon mo na merong isang sitwasyon. Siguro hindi siya lahat kasi ibibigay sa iyo eh. Meron kang desire or meron kang minamanifest na hindi pa siya ngayon makukuha or maybe this is a delay, ganyan, or maybe hindi pa. May mga delay ako nakikita sa iyo. And also, may mga i-delay ka or may mga madi-delay. Ganyan. Basta there's a delay situation. Kung ano man yan. And then, sa iba sa inyo is magkakaroon ka raw ng self-doubt in a situation. Ganyan, magkakaroon daw ng self-doubt. Halimbawa, gusto ko na umalis sa trabaho ko, gusto ko na umalis sa karelasyon ko, gusto ko nang lumayo, gusto ko nang mag-travel, gusto ko na ng ganito, gusto ko na ganyan. Pero, magkakaroon ka ng self-doubt doon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Parang hindi mo pa siya magagawa. Ganyan, hindi mo pa, kahit na doon ka sa point na gusto mong lumaya, bumitiw, or you want to release something into your life is medyo madidelay yun. Maaaring hindi pa makakamit, hindi pa magagawa, ganun. Yun. And then also, is merong mga mag-ingat ka lang hindi ko alam kung ikaw or someone eh. Pero ang nakikita ko ito, merong kamalian na pwede kang magkaroon ng decision making na medyo mali. Pwede. Halimbawa meron kang binigyan, nagbigay ka o tumulong ka or may humiling sa'yo halimbawa. Medyo labis yung binigay mo. Pwedeng yun. Pwedeng yun. Medyo mali na yun. Kasi,
Pero nasa sa'yo pa rin yun kasi pera mo yan, 'di ba? O kaya halimbawa yung palagi na lang, always na lang, ganyan. Tapos mali na yun. Basta tatandaan mo palagi yung labis is minsan mali din kasi yun. 'Di ba? May okay lang kung minsan, pero yung always iba na yun. Yun. Pero nasa pa rin. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is may trouble yung iba. May tension na hindi natatapos, ano. Parang you pushing yourself or you want to fool yourself in a situation na, alam mo yun, yung pinipilit mo na lang yung sarili mo sa isang sitwasyon. Or maybe, ginusto mo rin. Sa iba kasi parang ginusto mo rin kasi komportable ka at masaya ka. Yun nakikita ko dito. Para may gusto kang ipaglaban ng isang sitwasyon sa buhay mo. May nakikita kong doctor hospital or may confine. O baka may mga ano ba yun? Yung palagi nagpapa-check up. Maintenance. Diyos may engot talaga si ate. Dapat iwasan. Ay, meron din pala ako nakikita dito na ano, may tao daw na magja-judge sa'yo. Or ikaw ito ha, you judging someone. Pwedeng ganon. May tao na either ikaw yung manglalait or lalaitin ka niya. Yun ang parating sa'yo. Baka yun yung nakita kong ano, parang something mali. Parang wala kang ginawang maganda, tama, pwedeng ganon. O kaya, halimbawa, sa trabaho, palagi ikaw yung nakikita. Diba? Ano dapat iwasan ni Libra? Kung sino man yan, karelasyon mo man yan, anak mo man yan, kapatid mo man yan, o maybe this is you, ha? Dapat iwasan po. Tama naman. Tama naman. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, yung oo ka lang ng oo. Yan, yung hayaan mo lang yung kaganapan sa paligid mo. Or yes ka lang ng yes. Tango ka lang ng tango. Iwasan mo yun. Syempre, may mga bagay din na kailangan mong itama. May mga sitwasyon din na you need to see the fact. Ganyan. May mga sitwasyon din na kailangan mo ring magsalita, mga ganong sitwasyon. Iwasan mo yung nangyari na noon, uulitin na naman ngayon, or mauulit na naman ngayon, umiwas-iwas ka dun sa sitwasyon na yun. Yung hindi ka magbigay din ng lakas, ng loob, or ng effort and hard work sa mga bagay na gusto mong mabago sa buhay mo. Ganyan. Yung mga bagay na gusto mo nang i-let go, yung mga bagay na gusto mo nang maging itama, ganyan. Or you need, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga taong judgmental or being a judgmental, mapanghinaan ng loob or mag-isip na kabiguay, mga taong masusungit or being masungit, yung mga mapangding lang o manglinglang ka, iwasan mo rin yun, o mandaya ka o mga taong mandadaya. Yung mga tao na chismosa, yan, or ikaw magchismis-chismis ka. Diba? Halimbawa, hindi ka nagchichismis pero nakikijoin ka, isa ka na rin doon. Babae ka man o lalaki, ganyan. Yung pag-usapan nyo yung tao behind your back, yan, iwasan nyo yun. Kasi hindi rin maganda. Pero nasa sa inyo yun. Kahit sabihin natin, ginagawa naman ng lahat yun. Ate, ikaw din naman ginagawa. Oo nga, ginagawa ko rin yun. Siyempre, nakikisaw-saw din ako minsan. Pero, wag mo nang gatungan, kumbaga. Kumbaga, we need to be, kasi na, minsan, pwede rin kasi tayo maging teacher ng iba. Diba? Pero depende yon sa atin kung gustuhin natin. Diba? Pero, wag na tayong gumatong. Kumbaga, isa yun. Kung gagatong ka pa, may liyab na, liliyaban mo pa. May mga ganun. Diba? And then, iwasan natin yung mga tao na ano ba to? Anong tawag dito sa Tagalog? Yung mga tao na masakit magsalita,
Ganyan, walang pakialam kung masasaktan ka or hindi. Yan, magsinungaling or mga taong sinungaling. Yung being a harsh, ganyan. Yung may pagkamagaspang na pananalita o yung mga taong magagaspang ang salita. Ang kung kinakailangan natin pagsabihan natin sila, na it's not good, ganyan. Hindi naman natin sila, kung ayaw man lang makinig, edi wag, di ba? Kailangan mo palagi, you need to see the fact before ka magdesisyon, bago ka magsalita, bago ka magbigas ng mga actions mo, decision mo, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love. Malapit na ang 2026 na. Ano kaya kapalaran nyo sa 2026? Mukhang kailangan ko ba na hugutin ng buong taon nyo? Sabi ko. Tingnan natin, when it comes sa love, uy, may third party yarn. Kalulugi. Kalala, may nagsisinungaling. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single naman, meron namang parating 2 tao. Or maybe meron na nasa paligid mo, 2 tao, di ba? Sa mga single. Sa mga nagkahiwalay naman dito, nandun talaga yung pagsisinungaling. Nagkaroon talaga ng emotional in this relationship. Tsaka alam mo, parang naano mo na rin parang naramdaman mo na rin na may something in this relationship. No? Naramdaman mo na rin na may iba na hindi lang ikaw or maybe this is you, no? Naramdaman mo na rin itong sitwasyon na to sa nakita ko dito. Kasi may mga pagsisinungaling din at may mga naging sneaky na doon din na may mga hindi naging patas, kumbaga, na-attract sa ibang tao, nagkaroon at may pumasok na bagong pagmamahal. Biglaan lang daw to na nakilala niya. Or maybe this is you may 2 tao. Yun. Pero ang nakikita ko na kasi dito, isa sa inyo is they want pa rin ang magkaroon ng recovery sa relasyon, sa mga nagkahiwalay dyan. Doon pa rin siya sa sitwasyon na umaasa pa rin siya na magkakaroon ng recovery or magkakasundo muli. Doon pa rin siya pag-iilusyon o palagi niyang naiisip yung relasyon na ito. Ganun, kahit niloko. Okay. Ganun talaga ang life. Pero tatandaan nyo palagi na, sige, life niyo naman yan. Sabi ko. And kung kayo naman is in relationship, masaya naman. Masaya naman kahit na nahadun sa point na hindi niya kayang ibigay sa'yo ang lahat ng pagmamahal na ninanais mo. Or maybe this is you, no? Yun ang nakikita ko dito. Someone's hiding something. Yun ang nakikita ko dito. May tinatago or basta may hinahide. Ako nakikita, maari din na may yung mga nagkahiwalay dyan, baka bigla tong mag-text sa inyo. Magte-text sa inyo. Kasi they want communication Okay, sa mga magkakarelasyon naman, yun nga, may konting emotional, there's something hiding, yung isa lang talaga is, so, handin yung love and compassion when it comes in this relationship, na handin yung patient niya, sa relationship. Pero handun pa rin na masaya at the imagining something din pagdating dito sa relationship. Yun. Hindi ko lang maintindihan bakit parang may hinahide yung isa sa inyo. Yun. Something hiding, basta may nag-hide. Hindi ko alam why. Siguro, kung sa iba, if there is a third party, baka yun yung hinahide niya. O kaya sa iba naman, kasi may someone may something Maaaring nagkakaroon ng attraction or nagkakaroon ng crush or merong biglaang nakakausap yung isa sa inyo. Pwedeng ganun.
Siyempre, pag nag-umpisa na yun doon, eh, wag naman sanang magstay. Pwedeng makipag-usap lang, pero wag magstay, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Libra. Money and trabaho, isa lang yan ha. Kasi dun din nagagaling yung ano mo. Pera mo. Money and ano niya, trabaho. Okay. When it comes sa money and money mo. Okay. Okay. When it comes sa money mo, siguro nandun ka sa point na parang meron ka mga naaalala na pinagkagastusan at pinagbigyan na iyong pera sa nakaraan. Maaring ganun. Parang nandun ka sa point na, sana pala kung hindi ko binigyan to, kung hindi ko ibinigay sa kanya yung lahat, eh di sana hindi ako ganito ngayon. Di sana malaki na yung ipon ko, sana ganito, sana ganyan, sana ganun. Doon sa point na yun, parang pagdating sa pera, may mga na-reminiscing from the past ka at parang napagsisisihan mo yung mga bagay na yun. Nagkakaroon ka rin ng disappointment sa sarili mo na bakit ba ako naging tanga? Ganyan, bakit ba ako naging ganun kabait o naging labis-labis, mga ganyan, no? Okay, when it comes sa money din, ang nakita ko dito is may makikipag-communicate sa'yo. Yan, pwedeng anak mo, pamangkin mo, o mas nakakabata sa'yo, or karelasyon mo man siya. Yan, na magkakaroon siya ng communication. Baka hihingi siya ng pera, hihingi siya ng pamasko, hihingi siya ng, yun, may ganong sitwasyon. Pero parang pag-iisipan mo ata siya. Baka handun ka sa point na, iisipin mo muna siya bago mo siya bigyan. Or kaya handun yung medyo magkakaroon ka ng pag-i-evaluate ng situation kung magkano ibibigay mo sa kanya, kung ano lang ang ibibigay mo sa kanya, ganyan. Nahadon ka sa point na yun. Isipin mo siya. May magtatapos sa buhay mo. May magtatapos sa buhay mo. Magkakaroon. Unexpected change happen. And then also is may paglipat. May transformation or paglipat. Parang gano'n. Hindi ko alam what way pa umaga, panggabi, patanghali. Section 1, 2, 3, 4. O kaya lilipat ka ng bahay, lugar, place, trabaho, or someone. Or may ililipat ka. Advice. Okay. Bakit po, universe? Bakit po? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, ang sabi dito is, tulad naman na sinabi ko sa'yo kanina, na okay lang naman na maging matulungin, basta magkakaroon ka lang ng control sa sarili mo. Okay lang magbigay, basta magkakaroon ka ng control sa sarili mo. You need to use your wisdom when making to clarity or bago ka magpasya sa buhay. Diba? And then also, sinasabi rin dito na you need to focus a new situation or you need to focus to a new you to create something into your life. Yan ang sinasabi dito. Focus to your new idea, trust your intuition, and syempre, huwag kang mawawalan daw ng pag-asa and taking a risk, kumbaga, andun sa sitwasyon. You need to speak out din minsan. Yan, you need to speak out, sabihin mo yung nararamdaman mo. And then, syempre is, iba dito medyo fashionista, sa iba sa inyo.
babae ka man or lalaki. Gawin mo daw yung mga sitwasyon or yung mga bagay na interesado ka. Ganon. And wag kang mawalan daw ng pag-asa doon sa gagawin mo na yun. In a good way ha, in a good way. And syempre, make a new horizon, start a new beginning. May good news na darating sa'yo. Tandaan mo palagi na you are worthy, alagaan at mahalin mo rin yung sarili mo. You need to be strong. Always have a purpose in life. Decision making din, syempre. Tsaka, always kailangan mo ng clear mind. And this is the time to step up when it comes sa sarili mo. Yan. Tandaan mo palagi na you are the leader of yourself. Yun. May abundance na darating sa'yo. Kasi nga siguro nga December, abundance, happiness, fulfillment, and basta there's unhappy, overflowing emotions coming sa'yo. Ganyan. Yan na. May hingi sa'yo ng tulong or may tutulungan ka. Arigato namasay. God bless.